Ibinunyag ni Michelle D na sinaktan daw siya ng dating driver ni Rian Ramos. Nagpa-blotter pa raw sa barangay ang beauty queen ilang araw bago magreklamo ang driver sa NBI. Yan ang Express Report ni Gio Robles. Inilabas ng kampo ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ang larawan na ito ng kanyang kanang braso. Kita ang pasa na bunga raw ng pananakit ni Totoy. Si Totoy, ang dating driver ni Rian Ramos na nagrereklamo ng torture at illegal detention laban mismo kay Ramos, D at kaibigan nilang si Samantha Panlilio. Kuha ang larawan ng magpa-blotter si D madaling araw ng January 18 sa Barangay Urdaneta sa Makati City. Ang desk officer ng barangay na si Reynan Garcia ang naka-duty ng magpa-blotter si D. Pinakita raw mismo sa kanya ng beauty queen ang mga pasa nito. Yun po, pagpunta nga po niya dito, lumuluwa po siya, gano'n, yung may pagkabalisa, gano'n. Sinaktan daw po siya nung driver niya. Sa blotter report ng barangay, nakasaad na dumulog si D para ireklamo si alias Totoy dahil umano sa nabistong pagnanakaw. Walang binanggit sa report kung ano ang ninakaw. Pero sa programang Ted Filon at DJ Chacha kahapon, may nabanggit ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Boy Evangelista tungkol sa umano'y ninakaw ni Totoy. Iyon nauwi niya, no? Thinking na baka may pera nga doon. Sa complaint nga, lumalabas, ang worth ng value doon is 30 million. Kaya ito nga, may case build-up doon. What is all about that film? Pero hindi ko po na pwedeng i-disclose kung ano yung laman ng film na yon. Nauna na ring sinabi ni Totoy na pinaparatangan siyang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga pribadong larawan ni Ramos. Pero itinanggi niyang nasa kanya ang angpaw. Sa blotter pa ni Michelle D, sinabi niyang sinaktan daw siya ng driver matapos pagbantaan na dadalhin ito sa presinto. Sinabi rin ni D sa reklamo na tinangka ni alias Totoy na tumakas matapos dumaan sa bintana ng kanilang kondo at bumaba habang nakakapit sa gondola rope ng building mula sa 39th floor. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Totoy na tumalon daw siya at nakakapit sa lubid sa 25th floor. Una nang giniit ng kampo ni Ramos at D na hindi kapani-paniwala ang salaysay ni Totoy. Pero depensa ng VACC na unang tumulong kay alias Totoy. Depende sa body chemistry ng tao, mabilis mawala yung mga pasa. Pero ang importante, yung mga internal doon sa loob. Kasi yung isang major complaint niya is pag umuubo siya, ang sakit-sakit, parang may tumutusok na buto o pain. Maybe, sabi nung nag-examine sa NBI, baka nga tumutusok yung ribs. Kanina, nagtungo sa isang diagnostic center sa San Juan si Totoy para sa medico legal. Pinaliwanag muli ng VACC kung bakit muling nagpatingin sa doktor si Totoy kahit una nang ipinamedical ng Makati City Police. May nasabi yung kapatid baka finake yung yung mga medical report. Kaya ito napaka-importante ito, no, na ebidensya, baka hindi mag-compare dun sa dun sa finake. Muli naman iginiit ng kampo ni Ramos at D na handa silang harapin ang paratang ni Totoy. Kumpiyansa raw sila na mapapabulaanan ang umano'y pananakit at illegal detention. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.